pagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho, hindi gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ikinagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya huwag kayong mag-alala kung baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hindi ang nababahala tungkol sa mga bagay na iyan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas, dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Praise God. Purihin ko, Panginoon, salamat sa iyong mga salita, Diyos. Patuloy ka na huwag mangusap sa aming lahat. Paunawa mo, Ama, kung ano yung mensaheng dulot nito sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na magkaroon kami ng totoong pagpapahalaga sa mga bagay ng kalangit, na higit po sa pagpapahalaga namin sa mga bagay na nagpupo sa lupa. Panginoon, maabag ka sa iglesia nito. Isang pagpapala at talagang napakalaking pagpapala para sa amin na makilala ka at mapabilang sa ikaw. Kaya umaasa kami, Panginoon, lahat ng bagay na kailangan namin, lalo tigit ng karunungan na nagmumula sa iyo, sumagana nawa sa loob ng iglesia nito. Kaya niyo po na mai-guide kami ng karunungan ito sapagkat sa tamang daan na dapat namin lakaran ang iyong daan, ang daan ng iyong katwiran at ng iyong kabanalan habang kami po ay nabubuhay. Remember this church, Lord, sa iyong muling pagparito at mag-aantay kami ang mga nananapit kami sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. This is your church. Ikaw ang ulo ng iglesia nito and we are all members of that body. Bawat isa sa amin ay sangka po ng katawang ito, Diyos, na ikaw po ang sa iyo namin pinagkatiwala po, Ama, ang lahat na ito panguna sa aming buhay bilang iyong katawan. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming mga pagkukulang ng lesson ko. Maraming mga pagkakamali din kami nagagawa, pagkakasala. Kaya, Lord, lawakan mo pa ang iyong pangunawa sa amin. Patawarin mo kami, tulungan mo kami, O Diyos, na makarating sa dulo ng takbuhan ito, ng taglay ng tagumpay sa pangalan ng Diyos. Kailangan ka namin higit sa lahat sa buhay na ito, Panginoon. No more bagas. At sapat, more than enough po, Panginoon, ang iyong pagkaling sa aming lahat. Salamat sa kagalingan ng mga karamdaman, salamat sa katugon ng aming mga daily needs, salamat sa katatagan ng spiritual higit sa lahat, Diyos. Purihin ka, Ama, dakilain ka. Sumasamba kami sa iyo. Sampahin ang ngalan mo, Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Amen. So, pwede na tayo mag-upo, mga kapatid. Okay, ito yung katotohanan. Maging Kristiyano ka man o hindi, ito yung talaga yung umiira na trend. We always worry about everything. Lagi tayo nag-alala, lagi tayo nababalisa sa lahat ng bagay. Lalo tigit yung mga bagay na naukol po sa liputan ito. And to think about this, mga kapatid, it was written 2,000 taon na po ang lumipas. At kung ihapin natin yung ating panahon ngayon sa panahon nila noon, malayo po masyado yung agwat. Malayo masyado yung agwat ng sitwasyon natin. Panahon nila at panahon natin ngayon. Pero the same. Kung ano yung pag-alala nila sa panahon nila,
kung paano yung nagdulot ng anxieties. Hindi lamang po sa mga taong walang tiwala sa Diyos, kundi maging sa mga taong lumalapit sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga sinabi ito ng ating Panginoon eh. And it was addressed to His disciples. It was addressed to His disciples. Sabi niya, tigilan niyo na yung pag-alala. Kasi kung tatanungin ko kayo, yung pag-alala ba ninyo sa inyong buhay, nakakadagdag ba kahit isa man lang araw sa buhay niyo? O kahit isang segundo man lang? Nakapagdagdag ba yung pag-alala? Siyempre hindi. Di ba? Kasi worries, na inaano ka niyan eh. Yung mga tinutulak ka para panghinaan ng loob. And kung ihahambing natin, kaya nga aking nabanggit, sa panahon nila mga kapatid, hindi pa uso ang eroplano, hindi pa uso yung mga makina, hindi pa uso yung mga kotse. Wala pa sa kalingkingan kumpara sa panahon natin ngayon. Pero doon sa maliit na yung ganung sitwasyon, nag-alala nga sila, how much more tayo ngayon mga kapatid? We are surrounded by so much so many things na makakapag agaw ng ating pansin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Sino ngayon ang mga Kristiyano na walang cellphone? Bihira siguro. Meron ka din eh. Sino ngayon ang hindi po naiingganyang mamasyal sa mga malls? Sino ngayon ang tinatamad maglakad kahit isang kanto lang po ang pagitan? Samantalang sa panahon nila mga kapatid, walang transportation. Means of transportation lang po nila is kung magbarko ka man, layag po, wala pong makina. Layag at sagwan. Hangin po ang nagtutulak ng kanilang mga barko noon. Wala pong, kung maglakbay ka noon, it takes time para makarating ka sa isang lugar. Hindi katulad ngayon, kahit malayo, araw lang po, isang araw lang, nasa ibang bansa ka na. Pero dati kapag pinag-usapan ibang bansa, kung ang layo po ay talagang milya-milya po yung pagitan, buwan po ang binibilang nila para makarating sa isang lugar. At pagka medyo malapit-lapit, yung 10 kilometro, 20 kilometers, kayang-kayang lakarin niya noon ng mga mananampalataya. Pero ngayon, palakarin mo ng kahit kalahating kilometro nagre-reklamo na. Di ba? Puro tayo reklamo. Kaya ang buhay natin, mahirapan talaga, mas lalo tigit sa panahon natin ngayon, na magpakatotoo ka bilang Kristiyano. Simpleng damit, simpleng pagkain. Problema po natin ito mga kapatid. Amen? Sino ba hindi na problema sa pagkain? Sino hindi na problema sa ating mga isusuot? Wala yatang tao hindi na problema. Oo. Pareho tayo. Ako, nahihiya ako bumili ng damit. Alam niyo ba yun mga kapatid? Parang nanghihinaya ako bumili ng damit. May isusuot ka naman eh. Pero maraming mga mananampalataya na kahit maraming isusuot, namimili pa rin talaga gustong bago, gustong... Kaya, dagdag pahirap po ito. Dagdag pahirap ito sa buhay natin. Sa halip na makagawa tayo ng mga bagay na gusto ng Diyos, nahadlangan because of this.
We worry on everything. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, tatanungin ko kayo, yung pag-alala nyo ba sa buhay nyo? Makakadagdag ba yan sa buhay na taglay nyo? Siyempre, hindi naman talaga. Ang problema pa natin, yung problema ngayon, hindi natin masyadong iniintindi. Ang pinoproblema natin, yung problema bukas, yung problema sa isang linggo, yung problema sa isang buwan, yung problema sa isang taon. Ngayon natin ikinakarga. Kaya, di ba lalo makakabigat? Kasi sino ba naman nila hindi mag-iisip? Pari-pariho tayo nag-iisip, pari-pariho tayo mayroong ganong instinct. Pero ang pagtuturo ng ating Panginoong Diyos, direktamente itong ibinibigay sa bawat isa sa atin. Kasi bawat araw may dala-dala problema yan. Kaya sabi niya, do not worry about tomorrow. Sapat na yung problemang hatid ngayon sa inyo. Ang isipin nyo, paano kayo paghalikan ng Diyos? Paano kayo makapaglingkod sa Diyos na ang inyong buhay, ano-ano pwedeng mangyari? Sapagkat na buhay natin, hindi natin hawak eh. Malakas tayo ngayon, hindi natin alam, mamaya-maya lang, wala na po tayo. Pwede tayo magsalita kung ano-ano ngayon, pero pagdating mamaya, hindi na po natin alam, bigla na nagpantay yung ating mga paa. Ito yung buhay natin sa mundo ito. Aminin man natin ito sa hindi, ito yung katotohanan. Walang katiyakan lahat ng buhay sa mundo ito. Pero patuloy tayo nagpapahalaga. Patuloy natin binibigyan ng worries ang buhay natin ito. Saan tayo pupunta? Ito yung mga tanong. Ang daming mga paalala ng ating Panginoon Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, chapter 6 verse 27 nandyan. Anong sabi niya? Do not work for food that spoils. Ano ibig sabihin nun? Pakibasa nga sa Tagalog eh. Huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Okay. Utos to mga kapatid, pero pinapakinggan ba natin ito? Inuutos ito ng Diyos, pero gaano tayo katapat na hindi natin pinagbalingan ng pansin itong mga bagay na alam natin pangingailangan. Lahat ng nasisira po, lahat ng na-spoils, pangingailangan po ito sa laman. Whether it is food, whether it is clothing, lahat ng bagay sa mundo ito masisira. Pero dito karamihan po nakapokus yung ating atensyon. And it is the very reason why bakit po tayo nahirapan talagang sumunod ng totoo sa Diyos. Ito yung mga bagay na nagbibigay ng hindrances, obstacles sa dinadaanan natin. And hanggat hindi tayo natutong i-battle ito sa ating mga sarili. Nabanggit nga kanina mga batid, many are called but few are chosen. Many are called, but few are chosen. Chosen to be what? Chosen to enter into His kingdom. Maliwanag yan eh. Kasi ang lahat, ang mabuting balita, tinatalakay na natin doon na ipagpapahayag na sa atin ito ng ating Panginoon Diyos. Ang talagang mabuting balita ay hindi lang yung pagdating ng ating Panginoon Kristo. But it is a part of that good news. Doon nagsisimula. But the real good news is, binuksan ng Diyos yung pintuan ng kanyang kaharian for us to enter into. Kasi dati wala yan eh. Ang pangako lang ng ating Panginoon in the Old Testament is long life, prosperity. Pero pagdating ng ating Panginoon Kristo, binuksan niya ang kaharian ng Diyos para hindi matuon dito yung ating paningin. Para hindi mabaling dito yung ating pansin, yung ating mga atensyon, kundi mabaling doon sa kanyang inihandang kaharian para sa lahat ng magtatagumpay. Pero nakakalungkot isipin mga kapatid, even Christians, and we are talking about Christians, wala tayong pakialam doon sa hindi mananampalataya.
sa atin po mga kapatid. Meron na nakapost sa Facebook. Thousands of na mga pastors o mga balingkod ng Panginoon na nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos ay nawawala sa paglilingkod everyday. Thousands hindi po hundreds. Thousands po ang nawawala. And what is the reason? Because of needs. Because of daily needs. At ito po yung nakakalungkot na parte na marami po talagang nabibiktima nito. Hanggang sa ngayon, kung paano ito sinasabi natin kay Jesucristo 2,000 years ago, ito pa rin po ang malaking problema sa panahon natin ngayon. At palaki ng palaki, palala ng palala. Sapagat lahat ng atensyon natin sa ating mga daily life. Kung paano tayo makakaramdam ng relief dun sa mga hirap at mga pagsubok nating dinadaanan. We want to, gusto natin magkaroon ng puwang na matakasan ang lahat na ito. Pero paalala na ating Panginoon Jesucristo mga kapatid, na hindi ito yung buhay na kanyang ipinapangako. Hindi ito yung buhay na kanyang pinapangako. Pero kontrobersya dito mga kapatid, nabasa ko po yung lagi ko itong binabanggitin, Matthew chapter 27 hanggang 29. Sabi ko nga, lahat tayo sigurista. Bakit tayo maglilingkod sa isang Panginoon kung wala tayong mahihita, kung wala tayong gustong magiging kapalit? Hindi po magandang ugali na isang tao na lingkod ka lang ng lingkod, ito talaga. Hindi pwede yan mga kapatid. Kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil meron tayong inaasahan. Katotohanan yan. Huwag kang maglingkod sa Diyos kung wala kang inaasahan. Magsasayang ka ng iyong oras. Kaya sabi ng kanyang mga apostoles, Lord, anong mapapala namin sa aming paglilingkod sa iyo? Iniwanan namin lahat. Iniwanan namin hanap buhay namin. Iniwanan namin yung aming mga ari-arian. Just to follow you. Tinapat din sila natin kay Jesucristo. Sabi ng ating Panginoon sa pagbabago ng lahi, kapag nabago na ang daigdig, kapag naupo na ang anak ng tao sa trono ng kanyang kaluwalhatian, ito yung matatamong ninyo. At hindi lang para sa inyo. Lahat ng mga tao na nagpasya para sumunod sa akin, lahat ng nawala sa kanila dahil sa kanilang pagsunod sa akin, I will give them back 100-fold. Lahat ng sakripisyo nyo, lahat ng nawala sa inyo, resources nyo, lahat ng kayamanan nyo, in behalf of me, dahil sa inyong pagsunod sa akin, ibabalik ko sa inyo yan 100-fold. Kailan magaganap yan? Kapag naupo na ang anak ng tao sa trono ng kanyang kaluwalhatian, sa pagbabago ng daigdig. Nabago na ba ng daigdig na ito mga kapatid? Wala pa. Di ba? Pero sa ngayon, ang sabi po ng ating Panginoon, I will supply what you need. Susuportahan ko kayo anong pangailangan nyo. Ang usapan na natin, unahin nyo lagi ang aking kaharian. Unahin nyo lagi yung mga bagay na makalangit. Nagagawa pa natin? Mahirap gawin ito mga kapatid, but we have to learn something. Sa pagkakalanggap na uuna lagi yung ating mga desire sa flesh, mahirap talagang paglikuran ng Diyos. We can never serve God according to what God wants us to do. Not unless naiintindihan natin ang kahalagaan ng kanyang kaharian. Manatili po yung pitag na ito ni Satan mga kapatid sa atin. Aaliwin ka ng mundong ito. Lahat ng pag-alala,
pag-alala sa mahal mo sa buhay, pag-alala sa mga anak mo, pag-alala sa lahat ng bagay, lahat na magiging katayuan mo. Paano na lang ang buhay ko pag naglingkod ako sa Panginoong Diyos? Paano na lang yung mga pangailangan ko? Ito yung mga bumibihag sa atin. Paano na lang? Kaya minsan, kaya ako naisip ito mga kapatid, at tinitingnan ko kung ano yung mensahe na dala-dala nito sa atin. Kasi halos biktima tayo eh. Lagi sa ganitong sitwasyon. Last, kailan kayo nag-meeting para sa music? July. Habang nag-meeting kayo, narinig ko yung mga pangailangan niya, tinitext ko si Pastor Benny. Sabi ko, Pastor, pwede ba isponsoran mo yung pangailangan ng church? Ng music? Sabi niya, sige, Pastor. Pero pagdating na ng biyaya, Pastor, pagdating na ng biyaya, magkano kaya, Pastor? Sabi ko, siguro sa ngayon kahit 20,000 eh. Palitan lang yung mga sira natin mga instrumento dito sa church. At parating naman tayo ng iglesia nito. Kaya pasensya ka na. Medyo ikaw yung alam kong pinagpapala ngayon ng Panginoon. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Kaya sabihin niya na, sige, pagdating ng biyaya, Pastor, madali na yan. Ngayon, kung sabi ko, siguro walang pera na si Pastor. Sapat-sapat na yung pera niya ngayon. Hindi okay. Pero last 3 days ago, kinakumusta ko si Pastor Bendy. Sabi niya, Pastor, malaki ang problema ko ngayon. Naloko ako ng 3 million. Nagulat ako, mga kapatid. Nagulat ako. In reality, sapagkat what is 3 million compared to 20,000? What is 3 million? What is 20,000 compared to 3 million? Meron ka palang ganun halaga eh. And this is how and what it means na unahin nyo lagi ang kaharian ng Diyos at yung mga pangailangan nyo sa buhay na ito. Hindi naman lahat ng pagpapala galing sa Diyos eh. Amen? Bakit kailangan mo sikilin yung para sa Diyos kung talagang mananampalataya ka? Samantalang meron ka, kung wala, wala. Pero kung yung magdatailan ka, hindi ko inaano si Pastor Bentley mga kapatid, it is a reality. Amen. Sapagkat kung ako din siguro, baka yun din ang sasabihin ko. At kung sino man sa atin, kung hindi handa yung ating mga sarili para ipaglingkod sa Diyos yung ating mga buhay, mahirap magsalita ng tapos eh. Pero ito yung realidad. Realidad to eh. Salita ito ng Diyos na mungusap sa atin. Lahat ng ating pagmamayari ngayon galing sa Diyos at niloob ng Diyos makakarating sa iyo yan dahil sa gusto niya iparating sa iyo. Walang bagay na makarating sa atin mga kapatid na hindi kalooban ng Diyos na iniwala ko niya. Kahit galing pa yan sa demonyo, hindi yan makakarating sa iyo kung hindi pinahintulutan ng Diyos yan. Kasi lahat ng mga bagay na gagawin ng devil, nagpapaalam sa Diyos yan. Yun nung malaman ko, sabi ko, sayang yung mga ganong mga pagkakataon. Siguro kung ako rin noong nagkaroon ako ng kunting halaga, kung hindi ko inuna yung church, at sabi ko nga, yung aking panganay na tampo nga sa akin,
Kasi bakit ko uunahin ang iglesia kaysa makatapos siya sa pag-aaral? Samantalang kung makatapos siya, makakatulong din siya sa iglesia. May punto din naman mga kapatid. Pero anumang bagay, itong pakatanda natin, anumang bagay na binitawan mo para sa Diyos, gawin mo yan. Huwag mong baliwalain yan. Sapagkat malaki ang pananagutan mo sa Diyos. Kapag anumang bagay na pinangako mo sa Kanya at binigyan ka ng pagkakataon na matupad yan at nanghihinayang ka na, problema mo yan. Malaking problema yan. At salamat sa Diyos, pinatunayan ng ating Panginoon, hindi siya nakukulang sa atin. Nung nakaraan lang mga kapatid, ako nagpapasalamat sa akin mga anak. Mayroon silang mga open at talagang gumagawa din sila ng paraan din para sa church. Kahit wala. Meron tayong obligasyon sa church na ito. At halos lahat na nag-pledge, walang trabaho, walang maibibigay. Ngayon, ikaw yung nangabang, ikaw yung kausap ng may-ari nito. Kaninong kahiyan? Sino ang harap? Purihin nga ang Panginoon mga kapatid, malaki ang pagtingin sa atin nung may-ari nito eh. Tinituring tayong mga lingkod ng Diyos at salamat sa Diyos. Kaya ano man yung pagkukulang dito, last month, kulang tayo ng 2,000. Alam nyo sabi, nabanggit ko na ito, pero nais kong banggitin ulit. Sabi nung mayari, huwag mo nang intindihin yung kulang yung pastor. Offering ko na yun sa church. Yung bang lawak ng pagkakaintindi, pero sa atin nag-alala tayo. Amen. Biktima naman tayo lahat ng mga salita nito. Lahat ng bagay inaalala natin. Lahat ng bagay pinoproblema natin. Pero sa Diyos, mayroon siyang ginagawang paraan. Amen. Hindi natin naabot minsan. Parang lagi tayong nag-alala. Pero hindi natin na nakikita na lahat ng bagay na nangyari sa iyo, unang nakakalam ang Diyos. Lahat ng pinoproblema natin ngayon, alam na ng Diyos yan. Kaya nung last week lang, sabi ko, Lord, saan na ako pupunta nito? Wala kaming pera talaga ngayon, wala kaming pambayad. Alam ko, magbibigay si Joy, magbibigay si Jen, pero kulang. Alam ko, wala ng trabaho yung aking anak na si Joa sa Davao. Pero purihin ang Panginoon para may nag-udyok sa akin. Subukan mo. Nag-text ako, nag-message ako kay Judas. Sabi ko na, wala tayong pagbayad ng church. Sabi niya, wala niya akong pera pa eh. Pero maya-maya may kasunod na text. Subukan ko kay Trespa, baka may pera. Doon sa kanyang may bahay. Gabi yun, gabi. Alas 10 yata ng gabi. Sabi niya pa, padala ko sa'yo 5,000. Purihin ang Panginoon. May 2,000 si Jael, may 1,000 si Joy, may 5,000 yung anak ko, may 1,000 na lang kulang. O, sagot na ng Panginoon Diyos yung 1,000. Wala na tayong problema. Because God supplies everything. Amen. Ang sabi nga, huwag mong intindihin yung bukas. Yung mga alalahanin yan, talagang dulot niyan, talaga pahirapan ka. Bigyan ka ng mga problema. Araw-araw dala-dala niyan. Pero sana maging sapat na yung problema ng araw na yun. Huwag mo nang idagdag yung mga problema sa isang taon. Huwag mo nang idagdag yung problema sa isang buwan.
Napakadaling humingi sa Diyos. Amen. Pangako naman niya yung mga kapatid. Psalm chapter 34, verse 9 and 10, pakibasa. Kaya dito ko unti-unting naintindihan, why worry nga? Bakit kailangan mong huwag mo lang gugulin lahat ng mga atensyon mo sa pangailangan mo sa buhay na ito. Although hindi talaga may iwasan. Pero, i-battle mo. Ano man yung mga worries na dala-dala ng pang-araw-araw natin, ang dami nating bayaran, ang dami nating mga obligasyon na dapat. Pero meron tayong Diyos na pwede natin lapitan. Just remember this always, mga kapatid. As long as nasa puso mo na gusto mo talagang pahalagaan ang salita ng Diyos, God will never fail us. It is according to His promises, not according to ours. Wala tayong asahan sa sarili natin. Huwag na tayong umasa sa atin. Umasa tayo sa Diyos sapagkat siya yung mangako. Pakibasa nga yan. Amen. Matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya hindi mauulog. Praise God. Naintindihan natin, mga kapatid? Kahit leon. Ang leon ba, mga kapatid, ano ang pagkakaintindi niyo sa leon? Dahil na siya yung king of the jungle, parang walang masyado siyang problema pagdating sa pagkain. Kasi lahat na-overpower niya. Amen? Tingin niya sa sarili, mas ahit siya sa lahat ng bagay. Pero sabi nating Panginoon, kahit hindi yun, magugutom din siya. Darating din sa kanila yung kawalan. Pero tinitiyak na ating Panginoon sa kanyang mga anak. Anong sabi? Anong sabi? Pakiulit. Matakot kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sino mang kay Yahweh ay sumunod, mabubuting bagay sa kanya hindi mauudlot. Hindi po mauudlot. Anumang bagay na mabuti. Kaya nga sabi nga ng ating Panginoon, kung yung inyong mga ama na makasalanan sa mundong ito, kapag kayo humingi ng isda, bibigyan pa kayo ng ahas? Pipiliin pa niya yung masasarap na isda. Amen. Alang-alang sa kanyang mga anak. How much more? Your Father in heaven. Na alam niya kung anong mabuti para sa inyo. Pero anong nagpapahirap sa atin? Because we always worry about everything. Lagi tayo nag-alala sa mga bagay na alam naman natin talaga na hindi naman ito pagkakait ng Diyos sa atin. Ang usapan lang dito, mga kapatid, maging tapat lang tayo sa ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos. Nag-feel tayo. Mga mahina tayo. Marami tayong pagkukulang. Pero dapat intindihin natin lagi yung ating mga sarili. Kaya kanina, nabanggit ko kanina sa inyo, may kontrobersya doon sa binanggit sa chapter 9 at chapter 19 ng Matthew. Doon sa binanggit po ng Mark 10:29 to 30. Kasi doon sa Mark 10:29 to 30, kahit sa buhay na ito,
ibibigay daw ng Diyos sa atin ng 100-fold lahat ng nawala sa atin. Pero naintindihan ko mga kapatid, Mark is just a listener. Matthew ang mismong nakapakinig ng salita na iniwan ng ating Panginoon Jesus. Klarado po yun na sa pagbabago ng lahi. Pero dinugtungan po ni Mark. Si Mark po ang sumulat nito, hindi po yung Mark na apostoles. Si Mark po na pamangkin ni Bernabe. Kaya as a human, gusto niya dito pa lang. Yun naman talaga eh. Maraming mga pastor, maraming mga lingkod ng Panginoong Diyos, dito pa lang sa mundong ito, gusto na nilang humingi ng kabayaran. Kaya maraming mga lingkod ng Panginoong Diyos, dito pa lang, kaya stressful sa kanila. Kapag wala silang ganito, hindi sila updated doon sa mga bagay na naubol sa mundong ito. May cellphone ka na, gusto mo yung makabago pa, di ba? Meron ka, ano ba yung magandang cellphone? iPhone, ano? Pro Max? Meron na bang ganun? Meron ka ng iPhone 7 Plus. Di ba maganda na yun? 11 maganda na din. Pero dahil sa mawawala ka sa uso, gusto mong mangarap pa rin na meron ka ng TV. 40 inches. Kung dahil nakita mo yung kapitbahay mo, at nagmumurahan ngayon mga TV, mga kapatid. Yung 65 inches yata ngayon is 12,000 na lang sa Shopee. Pero walang ano yun. Walang mga kordon, walang Pero yun na yung pang ano, yung fleece, yung design ng fleece mo, gusto mong laging updated dun sa mga bagong labas na inaalok ng mundo natin. Ito Christians mga kapatid, huwag natin kahiya. Aminin natin, ayaw nating madidihado sa ating kapwa. Amen? Hanggat meron din lang eh. Kahit naman siguro sino dito mga kapatid, meron ka sobra-sobrang pera. Uunahin mo lagi yung sarili mo. Pero huwag niyong kalimutan ang pakiusap ng Diyos. Kung meron din lang kayong magagawa, meron din lang kayong pwedeng gawin, unahin niyo lagi yung para sa Diyos kaysa para sa inyong sarili. Para hindi kayo mahihirapan. Masasanay kayo sa ganun. At hindi mo namamalayan, everything just overflow. Makikita natin yung pagkilos ng Diyos. Unahin mo lagi yung para sa Diyos. Ano mang sitwasyon mga kapatid, ano mang sitwasyon, huwag niyong kaligtaan. Unahin lagi kung ano yung para sa kaharian niya. Kung ano yung ikalulugod ng ating Panginoon. Kung ano yung dapat gawin ng isang mananampalataya. Sapagkat may pangako siya. All the things, sabi niya, alam niyo yung problema din ang sanlibutan niya. Problema naman talaga ng sanlibutan talaga yan mga kapatid. Kaya sabi niya, therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, what shall we wear? For after all these things, the Gentiles seek. Yung mga hindi mananampalataya, ito yung buhay nila. Lagi silang naghanap ng wala sa kanila. Pagdating po sa buhay na naukol sa mundong ito. Merong mas klarado niyan eh. Sa 12, Chapter 12 ng Lucas, 29 hanggang 35. Pakibasa na yan. Parallel doon sa sinasabi po sa Mateo. Pero mas binibigyan ng
emphasis dito po sa mga talatang ito kung ano talaga yung pinapahalagahan ng mga tao sa mundo ito. And sad thing is, biktima rin po tayo. Tayo rin po ay biktima sa ganitong uri ng sitwasyon. Pero ang mahalaga lang sa atin, may paalala sa atin. Nakikiusap ang Diyos sa atin. Nagpapaalala sa atin. Sa mga hindi, wala namang paalala sa kanila ang Diyos. Kaya mapalad pa rin tayo. Sige, pakibasa. Lucas 12:29-30. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha ng kakainin at iinumin. Huwag na kayong mangamba. Ang mga bagay na ito ang pinagkakabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Ang mga ano yung pinagkabalahan ng mga taong walang pananalig sa Diyos? Yung mga bagay, yung mga pang-araw-araw nating pangailangan. Pero tayo, biktima din. Anong kategorya ito meron tayo mga kapatid? Saan tayo maihampi? Doon din sa mga walang pananalig sa Diyos. Tuloy. Ang mga bagay nito ang pinagkaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Alam daw ng ating Ama. Sino ba yung ating Ama? Sino ba yung Ama natin? Wala lang. Siya lang naman yung may likha ng lahat ng bagay. Amen? Pagmamayari niya ang ginto at pila. Pagmamayari niya lahat ng yaman ng sanlibutan ito. Ganun yung Ama natin. Simple lang siya. May pinagbag pa siya? Katulad ng Ama ng sanlibutan ito? Nakakahigit pa siya? Yes. Yes. Pero tayo yung nagkulang ng pananalig. Tayo yung nagkukulang ng pananampalataya. Kaya tayo nag-alala. Tuloy. 31. Subalit bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Praise God. Sige lang, hanggang 35. 32. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Kahirapan ba? Kalungkutan ba ng Diyos na ibigay sa atin yung ating pangailangan? Ikinalulugod nga niya, pati kaharian ibibigay sa iyo. Yung pang-araw-araw mo pang pangailangan ang problemahin mo. Pero yun tayo mga kapatid. Yun ako Ganun din ba kayo? Pari-parihan tayo nag-alala. Pero loobin nawa ng Panginoon, tulungan tayo. Ma-overcome natin yung mga anxieties na ito sa buhay nito. Ma-overcome natin ito at mapalitan ang totoong pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ito yung salita niya. Ito yung salita niya. At tapat siyang gagawin ang lahat ng bagay para sa iyo. Para sa ating lahat. Bilang kanyang mga anak. Kung ang mga nasa mundo Kaya nga sabi nga ng ating Panginoon, kung pinasisikat niya ang araw at pinahuulan niya sa bawat isa ang lahat ng biyaya, paano pa kaya sa kanyang mga anak? Sige, pakituloy. 33. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Doon walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasa ang inyong kayamanan ay naroon din ang inyong puso. Praise God. Totoo po yun mga kapatid. Kung saan naka-tune in yung ating puso at isipan, yun ang magbibigay problema sa atin at kapayapaan. Problema kung nakatuon sa mundong ito yung ating kaisipan, kapayapaan naman kapag nakatuon sa Diyos yung ating atensyon. As a church mga kapatid, bilang magkakapatid sa loob ng iglesia, karapatan natin lahat na ipakita sa isa't isa
yung ating pagpapahalaga sa Diyos. Nandito tayo para magtulungan, hindi para tayo magsilanan, hindi tayo para mag-aapakan. Sapagkat gusto ng ating Panginoon Diyos yung buong katawan niya makakarating sa kanyang kahalingan. As He has promised to His children. Kaya, huwag na natin idagdag sa mga problema natin yung mga walang kakwinta-kwintang bagay. Kung may puproblemahin man tayo ngayon, isipin natin, hilingin natin sa Diyos, how can I be fruitful, Lord? Para maging lingkod mo, para maging servant mo, habang ako ay nabubuhay. Sabi nga ng ating kapatid kanina, kaya po dumating pa sa atin yung kaarawan natin, sapagkat binibigyan pa tayo ng tsansa ng Diyos para makapaglingkod sa Kanya, habang meron tayong buhay. At walang ibang pinakamahalaga sa Diyos, kundi ang ibigay natin yung ating sarili para sa Kanyang kaburihan. Wala nang higit pa dito mga kapatid. Lahat tayo may mga pagkukulang. Lahat tayo may mga pagkakamali. Pero wala nang higit sa isang anak ng Diyos na nangangarap. Lord, I want to serve you. Gusto kong maglingkod sa iyo, Panginoon. Gusto kong magamit mo ako. Yung hirap kong buhay na ito, Panginoon, na wala ng silbi. Patay na ito dahil sa kasalanan. Pero muli mong binuhay. Binigyan mo ng halaga. Kaya ano bang gagawin ko dito? Ano bang gagawin ko dito? Kaya ang pangarapin na lang natin ngayon mga kapatid, total nandito na tayo. At hindi na magtatagal, matatapos na po ang lahat na ito mga kapatid. Kung meron na tayong mga pangarap para sa ating pamilya, ituloy mo lang yan. Kung ano man yung mga pangarap mo sa buhay mo, sige lang, tuloy lang. Pero sana ma-over ano yan, yung bang masasapawan yan doon sa pangarap na makarating doon sa kaharian ng ating Panginoon. The fulfillment of all things is in heaven. Lahat ng katuparan ng ating mga pangarap sa mundo ito, magtatapos po yan sa lahat. Kung yun ang iyong gusto natin. Pero kung bubuhos mo yung atensyon mo sa pag-alala sa buhay na ito, malabo pang makakarating sa langit. Malabo pang makakarating sa langit. Sapagkat aagawin ng mundong ito. Kaya nga, ano sabi ng apostol dyan? Do not love the world and the things thereof. Hindi lang ang mundong ito, kundi lahat ng bagay na naukol sa mundong ito. Kung meron ka mang mamahalin, mahalin mo na ang Diyos na totoo. Kasi kailanman hindi ko siya nabasa ko nga yung isang post din ni Jerwin. Kanina nagpaalam sa akin. Sabi niya, Pastor, hinanyahan ako nung anak ni Pastor Robin na umatid ng service sa kanila. Sabi ko, okay lang yan. Importante makapakinig ka ng salita ng Diyos. Hindi mo na kailangan magpaalam sapagkat tugtulin natin lahat na ma-revive yung ating mga sarili para ang salita ng Diyos ang magbibigay lakas at buhay natin. Last, yung mga previous post niya, sabi niya, I'm alone again. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya. Pero sa isang anak ng Diyos, sa isang mananampalataya, sa isang itinuturing ng Diyos ng isang anak, never kang iiwanan ng ating Panginoong Diyos. Amen? You will never be alone. Tama ba ako mga kapatid? Sapagkat may Diyos na nangako sa atin, He will be with us. Kung hanggang saan man matatapos ang buhay na ito, never kang iwan ng iyong ama. Siya yung totoong ama na nagmamahal sa kanyang anak. May sabi niya, I will be with you until the end of the ages, and I will never leave you nor forsake you. Sagot kita, anak. Purihin ang Panginoon. Napakasarap siguro gabi lagi. May tumatapik sa balikat mo. Every time you feel alone, every time you feel na nalulungkot ka, mayroong salita ng Diyos nagpapaalala sa iyo. Narito lang ako na, hindi kita iiwan. Kumilos ka lang ng maayos.
kumilos ka lang ng maayos. Huwag mong pairalin yung sarili mong gusto. Mamumblema ka lang. Sumunod ka sa Kanya, sumunod ka sa Diyos. Everything will be okay. Dumanas man tayo ng iba't ibang pagsubok, pansamantala. Pero lahat ng iyan, may kapalit at mayroong magandang kahapon. Real riches, real things na gusto nating makamdan ay nakastore doon sa kaharian ng Diyos. Lahat doon ay totoo. Wala na pong peke, walang pansamantala. Kaya sabi ko, Pastor, huwag kang mag-alala, papalitan niya na nawala sa iyo. Pero sa loob ko, sana maging aral din. Sana maging aral din. Sa lahat, hindi lang kay Pastor Bel. Na whatever is for God, give unto God. Dito rin na ako minsan, what is for Caesar is for Caesar. And what is for God is for God. Huwag natin padaanin pa sa pulis. Kapag nagbigay tayo sa Diyos, idiretso natin ito sa buhay ng Diyos. Mayroong Diyos na nangako sa atin. Lahat ng naging tapat sa Diyos, magugutom ng leon, mawawala na lahat ng mga pinagmamalaki nilang kayamanan sa mundang ito. But never pong magkukulang ang mga nagtitiwala sa Diyos. Never po. Kaya sabi ni Haring David, wala akong nakitang anak ng Diyos na namamalimos. Wala akong nakikita mga anak ng Diyos na sa tao umasa. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, kasumpa-sumpa ang taong umaasa sa kanyang kabutihan. Mayroong Diyos. Kaya lang naman tayo, minsan, kagaya nga po lang nabagay ko sa inyo mga kapatid, as people of God, nagkakatulong-tulong tayo. Ang inaasa natin yung Diyos na kikilos. Amen. Sapagkat siya yung nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Ito lang tayo, stay put lang tayo. Salamat sa Diyos. Salamat sa ating Panginoon. Kaya wala na tayong problema. Amen. Magbabayad na ako ng bahay bukas. Binayaran na nito yung kuryente natin sa tubig. Yung sa amin na lang, sa bahay. Kunti lang naman yun eh. Hindi siya masyado stressful. Almost 20,000 po yung kuryente. Yung tubig po, nabasa kahapon. 1,300 present ano. Ano ba yun? Malaki? Ito yung babayaran ngayon. Previous, 4,300. Previous unpaid bill, 4,300. Ano lang naman? Kaya siguro, ito, alam mo mga kapatid, hindi maiwasan talaga eh. Hindi rin maiwasan mga nakatulad ni Jory, gising kami magdamag. Hindi man lang gagalawin na antok. Gusto ko na iutok minsan na kapatid yung aking ulo eh, para lang makatulog eh. Pero wala eh. Pero purihin natin, Panginoon. Alam ko ang Diyos natin, hindi tayo pababayaan mga kapatid. Amen? Hindi ko ito sinasabi dahil okay na ako dito. Unang-una ako na stress. Pero salamat sa Diyos, He is the great comforter mga kapatid. In times of trouble, hindi alam niyo, siguro sa mga tao hindi makakatulog, umabot ng mga 5 taon siguro yan na magbibilang ka na ng post-it sa
sa labas. Maglang ka lang magtuturo. Tapos sabay tapos titingin din yung, tinitingin. Yung pala wala na sa katinuan. Pero purihin ang Panginoon. Taon na po ang binilang, hindi pa naman ako nahuhulog mata. Wala pa naman ako iPad. Biyaya ng Diyos yan. Amen. In times of trouble, in times of needs, God is there to comfort us. He is the great comforter. Amen. He is the great provider. Amen. He is a great healer. Ano pa problemahin ng church? He is the life giver. Kaya karapat-dapat lang talaga mga kapatid, papurihan natin at pasalamatan ng Diyos. Lahat ng bagay, magdudulot ng problema. Mga mundo ito, problema ang dulot niyan. Kahit gaano pa ka-secure yung buhay natin, habang tayo nandito, puro problema ang ating harapin niyan. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, purihin ka, Panginoon. Huwag mong kalimutan ang iglesia ito, Panginoon. Huwag mong pabayaan ang iglesia ito. Wala kaming iba ang pinasahan kundi ikaw. Amen. Sa Diyos tayo nasa.